Maligayang pagdating sa kuwento ng metallurgy, isang paglalakbay na sumasaklaw ng libu-libong taon at humubog sa mundo na ating ginagalawan ngayon. Ito ay isang salaysay ng pagtuklas, inobasyon at transformasyon, kung saan ang pagmamanipula ng mga metal ay gumanap ng mahalagang papel sa pagsulong ng sibilisasyon ng tao. Mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas, natuklasan ng ating mga ninuno ang kumikinang na ginto at malambot na tanso na nagmarka sa pagsilang ng metallurgy. Ang mga sinaunang metal na ito ay hindi lamang mga materyales, sila ay mga simbolo ng kayamanan, kapangyarihan at koneksyon sa banal na kadalasang ginagamit sa mga relihiyosong artifact at mga palamuti ng hari. Sa Mesopotamia at Egypt, ang mga bihasang artisan ay nagtunaw ng mga inang tanso na lumikha ng mga kasangkapan at alahas na sumisimbolo sa kapangyarihan at kahusayan. Ang mga sinaunang metallurgist na ito ay nakabuo ng mga diskarte na naglatag ng pundasyon para sa mga pagsulong sa hinaharap, kabilang ang paglikha ng mga masalimuot na disenyo at ang paggamit ng mga haluang metal upang mapahusay ang mga katangian ng metal. Sumikat ang panahon ng tanso, na nagdala ng mas matitibay na haluang metal tulad ng tanso, na nag-usbong ng mga napakalaking eskultura at nakamamatay na sandata. Nasaksihan ng panahong ito ang pagtaas ng mga komplikadong lipunan at ang pagpapalawak ng mga network ng kalakalan. Dahil ang mga kagamitan at sandata na gawa sa tanso ay naging mahalaga para sa agrikultura, pakikidigma at sining. Ginamit ng Imperyong Romano ang bakal na nagpabago sa pakikidigma at konstruksyon dahil sa hindi mapapantayang lakas nito. Ang tibay at kagalingan ng bakal ay nagbigay daan sa mga Romano na magtayo ng malalawak na infrastruktura, kabilang ang mga kalsada, aqueduct at kuta na nanatiling nakatayo sa paglipas ng panahon. Pinino ng medieval Europe ang produksyon ng bakal na humuhubog ng mga espada, baluti at mga kahangahangang kastilyo. Ang kahusayan sa mga diskarte sa paggawa ng bakal noong panahong ito ay humantong sa paglikha ng mga iconic na sandata ng medieval at ang pagtatayo ng mga kahangahangang kuta na tumutukoy sa tanawin. Pinasigla ng Revolusyong Industrial ang metallurgy, kung saan binago ng bakal ang transportasyon, infrastruktura at industriya. Ang malawakang produksyon ng bakal ay nagpahintulot sa pagtatayo ng mga riles, tulay at pabrika na nagpasigla sa paglago ng ekonomiya at pagbabago sa lipunan sa isang walang kapantay na antas. Sa kasalukuyan, pinapagana ng metallurgy ang ating mundo, pagtatayo ng mga skyscraper, paggawa ng mga sasakyan, at pagpapatakbo ng inobasyon sa teknolohiya. Ang mga modernong pagsulong sa metallurgy ay humantong sa pag-unlad ng mga bagong materyales at diskarte na nagtutulak sa mga hangganan ng kung ano ang posible sa engineering at disenyo. Mula sa mga sinaunang apoy hanggang sa mga modernong laboratorio, ang metallurgy ay patuloy na nagtutulak sa atin pasulong, isang testamento sa talino ng tao at sa ating kakayahang humubog ng isang hinaharap na puno ng metal. Habang tayo ay tumitingin sa hinaharap, ang patuloy na ebolusyon ng metallurgy ay nangangako na magbubukas ng mga bagong potensyal na magtutulak ng pagunlad sa mga larangan mula sa aerospace hanggang sa renewable energy.